mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat ang palalo't mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal, ang narito sa daigdig ay nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas,
Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpala muling linggo na bahagi ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayon pong linggo nakakatuwa sapagkat itong gospel nito sa tingin ko ay katuloy din nung nakalipas. O nga yung nakalipas is about the Good Shepherd. Mayroon ding isang katotohanan common sa kanila. Hindi na ito tungkol sa shepherd, itong ating binasang gospel. Pero mayroon pong isang katotohanan. Alam niyo kung ano yun? Yung kailangan natin ang Diyos. Ang kailangan natin sa buhay na ito ay si Lord. Kung noong kabilang linggo, napagnilayan natin, the Good Shepherd who takes care of us, ang lalabas naman ngayong linggo, ay talaga nga pala. Dahil siya nga yung nangangalaga sa ating totoo at tunay, ay siya ang tunay natin kailangan sa buhay na ito. At yung paggamit ng I am the vine and you are the branches, ay paggamit ng Panginoon na we are necessarily connected to our Lord. At sa totoo lang, naalala ko yung napanood ko minsan sa isang reel, no? Na yun daw isda, nilikha talaga para sa dagat. Yung puno, nilikha talaga para sa lupa. Ang tao, nilikha talaga para sa Diyos. Kapag yung isda, tinanggal mo sa tubig, dead ball. Yung puno, tinanggal mo sa lupa, dead ball. Ang tao, pag inilayo mo sa Diyos, mga kapatid, ano kaya mangyayari? Dead ball. Katotohanan po ng buhay yan. Because we are from God. And doon din tayo sa Diyos babalik At kahit anong karanasan nating mga tao, pag tayo napahiwalay sa Diyos, totoo nga naman nababagong buhay natin. Pero not sa better, always sa worse. Kapag napalayo sa Diyos. Kapag nalimutan ng Diyos. Kapag hindi tayo nakasalok sa biyaya ng Diyos. And sometimes, whether we like it or not, mga kapatid, minsan, kung kailan tuyon-tuyo na tayo, tsaka pa natin nare-realize na kailangan talaga natin siya. Alam nyo, sana hindi na tayo umabot sa ganun. Sana, mapagnilayan na natin at mapagtanto na sana natin sa buhay natin na kailangan talaga natin ang Diyos. That we need Him in such a way that we cannot exist without God. Sana maging ganun na po. At sana, lagi nating dalhin ang ating mga sarili patungo sa Diyos. Na sa gitna ng kahit anong karanasan, mga kapatid, pag tayo nakakabit pa rin kay Lord, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo madidebol. Okay po? Sige po, siyempre, ang di natin dapat makalimutan, always be blessed and be a blessing po.